Sa puso ng Maynila, matatagpuan natin ang Museo ng Antropolohiya ng Pilipinas. Ito ay itinatag noong 1901 na puno ng mga likhang sining, kagamitan at artefakto mula sa iba't ibang tribo at kultura sa Pilipinas. Ang Tao-Tao ay isang biswal na paglalahad ng mito ng Bayobo tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito naman ay ang Ifugao House na kilala sa malakas at matibay na konstruksyon. Ang disenyo nito ay simbolo ng kahalagahan ng pagkakaugnay ng mga Ifugao sa kanilang kalikasan at kultura. Ang Museo ng Antropolohiya ng Pilipinas ay nagpapakita ng mga elemento ng arkitekturang Pilipino na nagdadala ng paghanga sa kahusayan at kagandahan ng mga sinaunang konstruksyon. Sa pamamagitan ng mga koleksyon nito, nagbibigay ang museo ng kaalaman tungkol sa iba't ibang aspeto ng kulturang Pilipino mula sa mga tradisyon hanggang sa mga sining ng mga sinaunang pamayanan. Ang museo ay hindi lamang isang pasilip sa yaman ng kultura ng Pilipinas, kundi isa rin itong pangunahing saligan ng pagpapalaganap ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga ito. Ang pag-aaral at pagsusuri sa mga artefakto at kagamitan na makikita sa museo ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kasaysayan at kultura ng bansa. Atin namang puntahan ang pinagmulan or the origins. Ito ay isang espasyo na puno ng mga koleksyon at ang bawat artefakto, kagamitan at likhang sining na nasa loob nito ay naglalarawan ng kahirapan at kasayahan. Sa pamamagitan ng mga koleksyon ng museo, ang mga tradisyon at paniniwala ng mga katutubong Pilipino ay hindi lamang nauunawaan kundi patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. Dito, makikita ang mga kagamitang may kahalagahan sa kasaysayan at kultura na nagpapakita ng ambag ng mga kababaihan sa lipunan at sa pagpapaunlad ng sining at kultura. Sa pamamagitan ng mga exhibit sa hall nito, pinapakita ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa paghubog ng kasaysayan at identidad ng ating bansa. Sa loob ng silid na ito, masusumpungan natin ang isang komprehensibong koleksyon ng iba't ibang uri ng palayok mula sa magkakaibang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang bawat palayok ay naglalarawan ng di lamang sa sining ng paggawa, kundi pati na rin sa kahalagan nito sa araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. May ilan na napanatili pa rin sa magandang kondisyon hanggang sa kasulukuyan, isang patunay ng kagalingan ng mga dating potters sa kanilang kasanayan at sa tamang pagpangangalaga ng kanilang likha. Sa kabilang dako, ang iba pang mga piraso ay tila isang bintana sa nakaraan, nagpapakita ng yaman ng ating kasaysayan at kultura. Ito ay mga artepakto na hindi lamang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa ating nakaraan, kundi pati na rin sa kahalagahan ng pagpapahalaga at pangangalaga sa mga pamana ng ating mga ninuno. Ang manlilikha ng bayan ay tumutukoy sa mga espesyalistang manggagawa o artisan na kilala sa kanilang kahusayan sa tradisyonal na paggawa ng mga likhang sining at kagamitan. Ang mga manlilikha ng bayan ay nagtataglay ng espesyal na kaalaman at kasanayan sa paggawa ng mga produktong nagpapakita ng kultura at tradisyon ng kanilang komunidad. Ang kanilang mga likha ay nagpapahayag ng kasaysayan, identidad at kahalagahan ng kanilang kultura. Sa galeriya ng Bangsamoro at Lumad sa National Museum of Anthropology, matatagpuan ang mga makabuluhang koleksyon na nagpapakita ng yaman at kasaysayan ng kultura ng Bangsamoro at Lumad sa Pilipinas. Ang bawat exhibit ay naglalarawan ng kahalagahan ng kanilang mga tradisyon, sining at pamumuhay, nagbibigay liwanag sa kakaibang yaman at kahirapan ng kanilang karanasan. Sa loob ng galeriyang ito, makikita ang mga kagamitang ginamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga Bangsamoro at Lumad, kasama ng kanilang kasuotan, mga kagamitan sa pagluto at iba't ibang artepakto na nagpapakita ng kanilang pananampalataya at kulturang matagal nang ipinamana sa kanila. Ang bawat exhibit ay may taglay na kwento at kahulugan na nagpapakita ng kakaibang identidad at kultura ng mga ito. Malakas ang museo sa malawak na koleksyon ng mga artepakto at kagamitan mula sa Pilipinas. Gayunpaman,
Ang pangangalaga sa mga ito ay hamon dahil sa pangangailangan ng tamang pag-aaruga upang mapanatili ang kanilang kalidad at kahalagahan. Ang Fort Santiago ay itinatag noong ika-12 taon sa Intramuros, Maynila. Ito ay itinayo upang ipagtanggol ang lungsod mula sa mga banta ng mga dayuhang kolonyalista. Ito ay may malawak na hardin na pinapalibutan ng mga puno at halaman na nagbibigay na isang mapayapang tunawin sa kabila ng kanyang makasaysayang kahulugan. Fort Santiago ay isang mahalagang simbolo ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ito ang dating tahanan ng mga dayuhang kolonyalista at tagapagpatas ng batas at naging saksi sa maraming mga halagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Sa pamamagitan ng mga artepakto at istruktura sa loob ng fort, na ipapakita ang yaman ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang Casa del Castellano ay itinayo upang maging opisyal na tahanan at tanggapan ng mga Espanyol na nagpapamahala sa Intramuros at iba pang teritoryo sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang gusali sa Fort Santiago. Ang Baluarte de Santa Barbara ay itinatag bilang bahagi ng sistemang depensang militar na binuo ng Espanya sa Intramuros. Ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang lungsod ng Maynila mula sa mga pag-atake ng mga kalaban, partikular na mula sa karagatan ng Kanluranin. Ito ay mayroong matataas na dingding at mga kanon sa kanyang mga pader. Ito ay isang mahalagang bahagi ng arkitekturang militar sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Sa kasalukuyan, ang Baluarte de Santa Barbara ay isa ng pangunahing atraksyon sa Intramuros. Isa sa mga malakas na punto ng Fort Santiago ay ang kanyang makasaysayang kahalagahan at ang malaking potensyal nito bilang isang pangunahing atraksyon sa turismo. Gayunpaman, ang ilang mga hamon ay maaaring kaugnay sa pangangalaga at pagpapanatili ng mga estruktura at artepakto sa loob ng fort, lalo na sa harap ng natural na pagtakbo ng panahon at mga pinsalang dulot ng tao. Upang mapangalagaan ng Fort Santiago, mahalaga ang patuloy na pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kanyang kasaysayan at kahalagahan sa lipunan. Ang pagpapatupad ng mga proyekto sa pangangalaga at pagpapanatili ng mga istruktura at artepakto sa loob ng fort ay dapat ding bigyang pansin. Bukod dito, ang pagpapalakas ng kamalayan ng publiko at ang pagpapaigting ng turismo ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kahalagahan at integridad ng Fort Santiago bilang isang pambansang yaman ng Pilipinas.